sarili sa upper cabin. Hello! Hey guys! We just finished sa immigration. So meron pa kaming 1 hour. Nandito kami sa Kenny Rogers to have snacks. Since pagdating namin na Noy International Airport, for sure, dediretso na kami na sleeper bus kung matagal lang kami sa immigration doon. Grabe kinabahan ako sa kanina talaga sa immigration. Since kaka-resign ko lang like 2 weeks ago, akala ko baka maraming questions. Nagsabay kaming dalawa sa immigration. Actually, 2 question lang. Government employee ba? And then, kung kailan yung balik, yun lang. Pero ang bilis lang, mas natagalan kami sa check-in baggage. Yun yung mas mahabang pila. So we're going to Vietnam for our 5th year wedding anniversary travel. Yes, kasi milestone sa amin to reach 5 years. So it's time naman na mag-travel kami together. It's been a while since we had our solo travel. Parang 4 years ago pa yun, Boracay, no? Nung first year anniversary namin. So this time, travel muna ng mag-asawa. Hindi muna kami as parents for this week. Shout out to Lala and Lolo na mag-aalaga muna kay Jarvis for a week. So, ang flight namin is 5 a.m. Dumating kami dito sa airport na 2 a.m. Mas natagalan pa kami sa check-in baggage kaysa sa immigration. Ang haba ng pila mag-check-in ng baggage. Sabi kahit 2 a.m., madaling araw, sobrang daming tao. Yay! Just arrived! Yeah. Dito na-try na namin maintindihan yung mga characters dito. Nakakonect lang namin ng eSIM. Ngayon hanapin namin yung immigration and yung pagkuhan baggage. So, good luck to us. Andali lang na. After immigration, mag-elevator ka lang pababa. And then, eto na yun. Hindi ko masabi kung maliit ba yung airport, pero at least hindi ka maliligaw. In fairness, malinis yung airport. Tsaka sobrang accessible ng airport nila. Pagbaba mo, hindi ka malilito. Pag after mo na immigration, baba ka na agad. Tapos kunin mo na agad yung gamit mo. Yun lang. Oo, tapos buti din namin nataunan yun, nakikita ko sa TikTok na Sobrang haba. sobrang haba ng pila sa immigration. Hindi kami masyado nagtagal dun. So, nakuha na namin ang aming mga baggage. We're now going to look for ATM naman to withdraw. Haba ng pila sa Agribank. Yung mga kasabay naming flight kanina ng mga Pinoy dito rin nakapila. Nyek, wala palang laman yung Agribank. BIDV yung available, no? Tingin tayo dun, baka meron pa. No choice. Kasi walang cash. 3M? May 5M ako nakita eh. Oo. Kanina yung babae din, sabi. Nakapag-withdraw na kami, no choice, BITV. May 200,000 dong na fee. And hindi ko pa alam magkano yung nakaltas sa sa account ko. I-check ko na lang later kasi walang receipt. Grabe guys, wala kayo, millionaire talaga tayo dito. Meron kami 2 million. Ewan ko lang, wala akong magustuhan dyan. Puro gusto mo yan. Puro gusto. Ano gusto mong kainin? Puro gusto. Yung pinang-withdraw nga pala namin is using BDO. Hindi ko na kasi na-research kung anong difference pag go time eh. So, BDO ko lang din yung ginamit ko pang withdraw. Dahil nga, instant millionaire here if you're a Pinoy. Hey guys! So, kakain naman kami since we still have like 45 minutes bago dumating yung aming bus, sleeper bus. Kailangan talaga mag-withdraw ng cash kasi nag-remind din yung bus line sa text nila na kailangan talaga ng cash kasi para sa mga bus stop. And sa pag-CR, merong bayad and cash lang yung tinatanggap. Nakakatuwa rin kasi ang dami namin kasabay ng mga Pinoy. So, tulong-tulong din kapag sa paghahanap ng ATM, pag may mga nagpapatulong mag-withdraw. Nakakatuwa lang. Para ka pa rin nasa Pinas. So, hindi ko alam kung ito na ba yung banh mi. Nakalagay kasi doon banh mi. And sobrang laki. Pinakat namin sa dalawa kasi nga ang laki. Parang kaya na namin
Dalawa lang to. So we're first going to Sapa para dire-diretso na yung biyahe. Para isang bahihan na lang lahat. We stay there for like 3 days. And 3 days? 3 nights. And then babalik kami ulit dito ng Hanoi. Para diretso na rin yun ng airport. Kinakabahan ako sa namin, sleeper bus kasi nabago yung lower cabin yung binook namin, which is mas mahal and mas mukha kasi siyang stable. Parang less hilo. Mahiluin kasi talaga ako sa biyahe. Tapos tinext kami just last night na fully booked na. Kailangan namin either mag-cancel or mag-upper cabin kami. Eh, sa mga napapanood kong mga vlogs and mga recommendation, yung upper cabin talaga is mauga. So, good luck talaga sa akin. May dala na akong ointment at plastic. Pero yun pala guys, isang lesson learned. Kahit sleeper bus, kailangan binubook nyo din siya na maaga. Naging kampante ako masyado. Na-busy rin kasi kami. So, nabook ko lang siya 2 weeks ago. And then, day before lang sila nag-confirm. And no choice kami kasi last night, nung nag-check ako sa other bus lines, even yung limousine or other transportation or other transpo na galing pumunta ng Sapa, wala nang available for the next day. Kaya sobrang no choice talaga. So later, tignan natin kung ma-survive namin yung upper cabin. Wala pa naman akong tulog as in. Idlip lang. Sa biyahe, idlip lang. May 1 hour difference. Ahead si Manila ng 1 hour. So pagpunta namin dito, nung nag-adjust na yung location sa phone, nag-adjust na rin yung oras ng phone ng 1 hour backwards. Pero yung mga relo namin, nakakalito kasi syempre, di naman yung automatic na mag-a-adjust. First coffee in Vietnam sa airport. And one more thing guys, pala, nag-avail kami ng eSIM. Binili lang namin siya sa Klook. You can use my Klook code for that, for discount. Before pa lang umalis ng bahay, inactivate na namin siya para hindi na ma-hassle dito kasi we had to follow instructions sa Klook. Paano ba mag-alin ng eSIM sa phone? Depende yun kung yung phone mo is tumatanggap ng eSIM. Kasi yung isang Android phone ko, hindi siya pwede sa eSIM. Check nyo muna yung device nyo. Google nyo lang kung applicable. Isa lang nag-eSIM sa amin, so siya na lang lalagyan ng eSIM and then isi-share na lang yung sa akin yung data. So yung niload namin is yung unlimited data na 865 pesos. That's for 7 days na na-unli. So sulit na rin siya and then share na kami doon. Activate nyo siya agad guys kasi kanina doon sa pila ng immigration may isang Pinoy na hindi ma-activate kasi wala siyang internet, walang free wifi dito sa airport as far as we know. Pero niya yata, pero hindi siya makakonect. Yun yung pinag-ano. So, buti, may kapwa Pinoy. So, naki-connect mo, naki-hotspot mo na siya para lang ma-activate yung eSIM. Noong una, first time kasi namin mag-eSIM. So, meron pa palang kailangan i-activate sa phone mo. So, kinabahan kami noong una kasi activated na yung eSIM pero wala naman kami internet. So, kailangan may activate yung data roaming ng phone mo. Sakto rin yung flight namin since wala kaming tulog. So yung biyahe namin pa Sapa is itutulog talaga namin siya. Not bad na rin na madaling araw kami nag-flight kasi yun din yung nakasale. We are now here at column 1. Ito yung sinabi sa text message sa WhatsApp. So pag nag-book kayo sa Klook guys, tatanungin naman kayo kung anong preferred yung mode of contact. So ako WhatsApp na yung pinili ko kasi may WhatsApp naman ako. Ayan. So mag-aantay na lang kami dumating yung bus. And ihanda ang sarili sa upper cabin. Sana may hindi dumating na taga lower cabin. Pwede? Wala pala akong dalang Bonamine. Hindi dalang Bonamine. Ito kinuha yung gamit namin. Nalagay na dun sa ilalim yung gamit. Hindi maayos yung medyas. Sana ganito rin sa Pilipinas. Tinatanggal yung sapatos pag sasakay ng bus. Okay, pang isang tao lang yung daan. Pero saan tayo? Upper. Okay. Mali. Left muna. Laki natin. Hi! Hiwalay muna tayo. Kinakabahan talaga ako. So, meron tayong water. Sakto hindi ako bili ng water kanina. We have, ano to? Wipes. So, merong pillow.
ano naman, okay lang. Parang hindi naman, wala naman siyang amoy in fairness. Tapos merong kumot. Wala rin namang amoy. Hindi siya mabango, hindi rin siya mabaho. It's moving. Tingnan natin mamaya pag mabilis na. Grabe yung ano. Hindi ko mabilis to, pero pag umungga siya, lumilig. 11 na kami nakaalis ng airport. Kaya siya pala ito ang dating namin. 5 p.m. Bigat mo. Gusto ko i-adjust yung ano, pero hindi ko malaman i-adjust sa higaan. Feeling ko may hilo ako pag nakahiga. Let's enjoy the view. First stop. Ang bilis na. 1 hour lang. Stop agad. Hirapan ako makatulog, pero hindi naman ako nahihilo. In fairness, hindi ako nahilo. Hindi siya nakakahilo. Mauga, oo. Pero mas ramdam mo yung uga pag nakaupo ka eh. Mas nakakauga siya pag nakaupo. So, humiga ka na lang. Pero parang ang lakas ata ng coffee na kahit nakainom lang ako sa'yo, parang nahirapan ako matulog. Don't expect too much with the CR. So, kamusta ka kanina? Medyo ano, alog-alog. Pero carry lang. Oo, maalog siya, pero okay naman. Ang OA kasi ng mga napapanood ko sa sa mga videos na talagang ugang-uga yung upper cabin. Kaya kinakabahan ako kasi nga sobrang mahiluhin ako. Akala ko rin nung pag humiga ako baka mas maramdaman ko mahilo ko. Pero wala, hindi. Pero depende sa bus. Or baka depende nga sa bus at driver. Alam ko meron, bago makarating ng mismo Sapa, alam ko meron parang mga paliko-liko or zigzag. So tingnan Muna natin natin dun i-judge. sa part na yun. Baka mamaya doon. Baka too early, it's just the first hour. Second stop. Namin pwede rin mabili. Mas mura yung CR nila dito. Doon sa kanina kasi it's 5,000 dong. Dito 3,000 lang. Pero better yung CR nila and then may bidet din. Pero again, don't expect too much sa CR. Pero buti consistent namang merong soap sa lababo para mabuksan kamay. Ang tagal lang kasama. Success ang Wiwi. Tagal kong may tutok na pagtog ko para torture mo. Guys, we finally arrived. We survived. Oh my God. Nasa mga mahiluhin din siya. Nasa-survive na to guys. So kayo masyadong mag-worry. Kasi ako na-survive ko naman siya bilang mahihiluhin. So we're here nasa mismo office ng HK Bus Lines. Nasa Grab na kami. Nag-book kami ng Grab. Automatic nag-change yung currency and location. So we're now going to the hotel. 5 hours lang yung biyahe natin, no? 5 hours lang siya. Kahit may dalawang stop. Yung hotel namin, 7 minutes away lang siya dun sa pinagbabaan sa amin ng bus. Oh, para talaga siyang Baguio. Baguio feels. May Kipot ginagawa. ng daan. Ang galing nila mag-drive. Kabisado talaga nila. Wow, ang ganda. We're going here tomorrow. Gangnam, yes, yes. Thank you.
Mountain View pero we need to go down. Let's see. Kaya pala going down. Kasi nasa taas na tayo. That's so amazing. kaya parang hindi ko na-gets yung instructions. So, bakit bababa? Okay, nasa taas pala kasi tayo. Makes sense. So, yung room namin, initially, nabook talaga namin siya for 2 nights only. Kasi, dapat 2 nights lang talaga kami sa Sapa. Pero napa-extend kami. Dahil, yung flight namin pabalik ng Manila is na-move ng Sunday kasi hindi nagsisale yung Saturday. So, we decided na i-extend tong Sapa. Napaka-accommodating nung nasa ano kami. 114. This is. Okay. Ang ganda. Napaka-welcoming nung ano. Pati yung amoy. So, ito yung napili naming room na merong balcony and mountain view. Wow. And then yung bed, I guess this is queen size. Have a mirror here na merong blower. And then meron silang TV dito with electric fan. Hindi ko alam. Patay pa yung aircon, no? Pero ang lamig na. Parang di na kami mag-i-aircon. Bukas ng pinto. CR agad here. And then dito sa kabila, meron silang cabinet para sa mga gamit. Ganda rin yung CR. So, meron silang towels. Ito yung shower area. Ay, may ref. May mini ref pala dito. May lamang water. May bayad. Oh, nakalagay. Is not free. The guests are charged for items consumed. Okay, fine. Pagdating sa saksakan, guys, walang problema. Hindi nyo kailangan ng adapter. Same lang siya kung anong meron din tayo sa Pinas. Meron nga pala sila ditong complimentary water and coffee. So, ito yung balcony. And this is the view. Mafog ngayon, pero mas marami ka pang mountains na makikita dito. Mafog lang talaga. Yan, napakasakto lang sa amin itong room na to. Yung tsinelas nila pamilyar. Parang ito rin yung tsinelas nila dun sa HK bus line. Baka ito yung parang Rambo nila dito. Okay, so itong room na to, nabook ko siya from booking.com. So yung 2 nights namin is 1,350,000. We're so rich. 2 nights yun. And napakamura niya. Actually, mas mura to kaysa dun sa nabook namin sa Hanoi. Nabook siya sa booking.com pero dito yung actual na payment niya. And then kanina nagtanong nga kami kung pwede kami mag-extend ng 1 more night. Kasi nga initially 2 nights lang yung binook namin dahil dapat 2 nights lang talaga kami dito sa Sapa. And napili namin itong Sapa yung mas i-extend. Kasi yung mas habol talaga namin yung mga activities. Mahilig talaga kami sa activities every time nagta-travel kami. Kaya din napili namin tong Vietnam. Kasi marami kami nakitang exciting na activities na pwedeng gawin. And then sa Hanoi na kami mag-chill-chill. Tsaka ang balak din namin sa Hanoi kami mamimili ng mga pasalubong, ganyan. So, it's best talaga na doon na yung last few days namin para diretso na ng airport. So, yung in-extend na room sa amin, since hindi na available tong same room or any room with mountain view ng third night namin, yung in-offer is cheaper room, which is 450,000 dong. Smaller room daw siya, walang view. And that's okay kasi third night naman na yun. Maaga rin kami mag-check out. Check out kami ng Thursday morning. Yun na yung biyahe namin papuntang Hanoi. So for going back to Hanoi, ang itatry naman namin is yung limousine para ma-experience namin both and we can have a comparison. Kasi nga, at first, nag-worry ako na baka mahilo ko sa bus and hindi ko na siya maging option papabalik ng Hanoi. So let's see kung magiging better ba yung experience sa limousine. Although okay naman yung experience namin kanina dun sa bus. No, okay ka rin sa bus? Maalog lang. Maalog lang talaga siya, pero hindi siya nakahilo. Doon talaga ako na-surprise kasi hinanda ko talaga yung sarili kong mahilo ng bonggang-bongga. Okay naman siya.
Basta ibabalance mo yung sarili mo. Hindi ako nakalaglag. Kumapit ka ako dun sa wakan. Dahil kaliwa ka yung Oo, siguro yung mga last hour na papunta dito, yun yung medyo shaky na talaga, as in. Yung kurtina talagang makikita mong humahampas yung kurtina kasi syempre paakit na siya ng bundok eh. Ayun guys, papahinga lang kami saglit and then explore na. So, it's 3:30? Okay, 4 p.m. na sa Vietnam time. So, pahinga lang kami saglit, magsisettle lang kami ng mga gamit and then we'll go out to explore. See ya! Grabing fog outside. Grabe. Meron silang jacuzzi, sauna. Wow. Meron silang massage chair. We're going out for dinner and strolling the place. Baguio feels talaga siya. Wala masyadong sidewalk, no? Pero talagang bibit-bipan ka dito. Run for your life! So, search namin 7 minutes away yung ATM. Uy, grabe fog. Grabe! Sobrang ganda, di ko na malaman kung magpipicture ba ako, magbe-video ba ako, tititigan ko na lang ba? Ito yung parang Burnham Park na lang. Wow, just wow. Ay, bata, ang cute. Ayun, konting walk lang. We finally found an Agribank ATM. Sana may laman siya. So marami kami nakikitang mga hotpot. Parang yun yung common dito. Para siyang samgyup, no? Na may hotpot. Siguro yun yung itatry namin for dinner. Pero hindi namin, sa dami ng choices, hindi namin malaman saan kami mag-hotpot or saan kami mag-barbecue and hotpot kung alin yung pipiliin namin. Kasi merong malapit dun sa hotel. Pero hindi naman namin sure kung yun din yung recommended. Siguro try namin mag-search. Kasi yung iba walang tao eh. Walang kumakain. Milyonaryo na naman kami. Nag-withdraw kami guys ng 3 million. Ang hirap pag-isip kung 3 million ba, 5 million. Kasi number is naubos ng 2 million. Then, naubos lang yung 2 million namin agad kasi pinambayad dun sa hotel na hindi ko in-expect. I mean, in-expect ko pero nakalimutan ko. Grabe, kailangan tingin-tingin ka dito guys kasi dito eh. Fast and Furious. sobrang kabaligtaran ng Hong Kong. Grabe, walang rule sa tawiran. Sila rin. Liliko. Ngayon, pipili na kami sa hotpot kami kakain. Gugutom na talaga ako. Yung nakakuha ng attention namin sa barbecue, buffet barbecue, hotpot. So, dito kami mag-try. Grabe, nahirapan kaming pumili. Sobrang daming pagpipilian. Na-pressure din kaming pumili. So, ginawa na lang namin. Nag-order na lang kami ng beef hotpot. Good for 2 persons na yan. And then, nag-add na lang kami nito kasi parang gusto namin mag-ihaw ng ganito. And then, nag-water lang kami. So, kasi ayaw na mag-unli kasi gabi na ayaw namin kumud trip ng bongga. Grabe, so many gulay. For 2 naman yan. And then, here's the beef belly. Kailan ba? Oh.
buong stay. Grabe, ang dami. Sabi din namin nauubos. Sorry. Ang dami. Sorry, Lord. Dami talaga pati yung Ang gulay. OA sa dami din ng gulay. Grabe. Parang kahit So, apat na sulit tao naman. eh. Sulit naman siya. Next time, itatry naman namin yung mga nasa labas lang na barbecue. Oo, Sa mga yung- yung- kalsada. Almahan lang natin. Grabe. Dami Yung- talaga. Gabi na tsaka kumain ang madami. Minsan matutulog ka na lang pag balik mo ng hotel eh. Papababa ka pa tuloy. Mas lumamig ngayon, no? Mas lumamig. Ah. Ang dumilim na. Oh my God. Grabe, sobrang buhay na buhay dito pag gabi. Sobrang colorful. So cold. Grabe, mahangin-hangin pa. Pero wala pa yung to the highest level ng Luzon and Bibig. Wala pa. Feeling ko sa Fancy Pan yan tomorrow. So yung Fancy Pan, hindi namin siya na-i-book sa Klook kasi akala ko pwedeng day before, on the day, another lesson learned, di ba? So nung nag-check ako day before ng flight namin, wala nang available for the next 2 days, parang ganun. Ah. So feeling ko walk-in kami, mag-walk-in tayo for Fancy Pan tomorrow. Kasi tomorrow namin siya nakaplan. Kaya rin hindi ako nag-book kasi dumedepende ako sa weather forecast. Kasi kung maulan, hindi sulit na puntahan siya. So, nag-check ako ng weather forecast ng ilang beses today. Maaraw tomorrow morning. So, ipupush namin siya tomorrow morning. And mag-walk-in. Okay. So, Good luck. let's see. Ganda oh. Ganda. Diyan kami pupunta mamaya. Ganda. Wait lang, mapapicture tayo dito.